Ako po ay medyo tinabangan ng bahagya. Ay, ng sobra-sobra dito kay Jinggoy. Ayan, pag-usapan natin yan. O, pakinggan natin. Dahil yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Parang natatawa yung nasa likod. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling Your ka. Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Alam mo, ito, okay. Ako muna, channel ko to. Joke lang po, Senator. With all due respect. Okay? Dumating po kasi kanina dyan, si Senator Chis Escudero at pinaliwanag niya na ang pwede lang sabihin ng isang iniimbestigahan is yung kanyang personal knowledge. So kung may tanong po kay Morales about sa ibang tao na hindi niya masagot, hindi po yun po pwede. Kasi personal knowledge. Maganda pa nga ang pagkakabanggit dito ni Chis Escudero. Panuorin nyo po, ni-live ko po yan. Maganda po. Alam mo ang nangyari dito kay Senator Bato? Ay Senator Jinggoy. Pasensya na po and this is my opinion. At yan din po ang sinasabi kanina nung nakalive ako. Marami pong komentaryong ganyan, marami nagme-mensahe na kayo po daw ay Senator Jinggoy. Kayo po ay naging bias. Nag-asta kayong abogado ni Marcos at ng PIDEA. Nag-asta po kayo na parang natakot kayo doon sa inyong kaso, kaya sumipsip kayo ngayon kay Marcos. Dahil may kaso kayo. At alam naman natin na maraming nabubuhay na kaso. Patay na kaso ni Pastor Kibuloy, binuhay. Yung kaso ni Kuya Gob, binuhay. Pag ikaw ay na Duterte tag ka. Pag ikaw ay, ibig sabihin ay kumalaban sa gobyerno, yung kaso mo mabubuhay. So maraming nagsasabi, kaya yung tono ngayon ni Senator Jinggoy, in aid nung kanyang kaso, hindi in aid of legislation. Tatandaan po natin, ang inquiry, Senator, hindi po natin pwedeng husgahan kung nagsisinungaling siya o hindi. Di ba? Ang dapat pong ginawa ni Senator Jinggoy dito, pinakinggan niya parehas na panig. Ang problema dito, ang ginisa ni Senator Jinggoy ay si Morales ng si Morales. Hindi niya naman tinanong ang PIDEA. Meron na agad siya. Tingnan mo si Senator Jinggoy hindi dumating nung unang inquiry dyan sa Senate. So siguro inaaral niya muna, hindi ko alam. O kung may inaantay siyang go signal kung kaninong Poncio Pilatong mataas, di natin alam. Ayaw natin magbintang. But definitely wala siya nung una. Tapos ngayon pumasok siya. Akala natin tutulong sa inquiry. Tandaan po natin pagdinig. Inquiry. Ibig sabihin, dapat bitinggin mo magkabilang panig. Ganun po dapat. Magkabilang panig. Ang nangyari dito, hindi nyo dininig. Hinusgahan nyo si Morales. Kaya po galit ang taong bayan. Sigurado matutuwa yung pulahan sa'yo. Pero yung iba, hindi matutuwa sa'yo. Bakit? Hindi mo dininig Alam mo, isang senyales, kung nagkaroon kayo ng pagdinig, parehong partido galit. Galit ang maka-Duterte sa'yo, galit ang maka-DS sa'yo, galit ang makapulahan sa'yo. Bakit? Kasi pinakinggan mo parehas. Isang senyales yun ng patas na pagdinig. Galit sa'yo magkabilang kampo. Ang mangyayari dito, matutuwa sa'yo ang pula. Antayin nyo. Tingnan nyo kung totoo sinasabi ko. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. I-research ninyo. Kaya nga pagdinig Kaya nga hearing. Kaya nga inquiry. In aid of legislation, ano magagawa mong batas dyan?
Ito, tanong ko lang kay Senator. Yung asta ba niya ay gusto niyang malaman ng katotohanan? Gusto niya makapagsalita ang magkabilang panig para may magawang batas? Pagkatapos mong gisahin si Morales, pagsalitaan ni Maricel, wala ka na. Anong klaseng pagdinig yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka, gusto mong madinig magkakabilang panig, dapat nandiyan ka. Dapat tinanong mo rin si Maricel. Ako ayoko nga madamay si Maricel dito eh. Hindi ko nga siya ginamit na thumbnail. Kasi nga para sa akin artista, but mamaya natin i-explain yan. Okay? Pero sana naging patas, kung magtatanong ka, tanungin mo parehas. Huwag po tayong gumaya dun sa ibang sekretary, nagsisimula pa lang ang kaso, case closed na. Kaya po nagagalit ang taong bayan sa mga ganyang klase ngayon. Evelyn B, maraming salamat po. Naunawaan niyo po? Kaya napipiko ng taong bayan eh. Bakit kanyo? Halatang halata. Ito hindi ko sa pinagtatanggol si Senator Bato. At least si Senator Bato, pag ginisa niya si Morales, binanatan din niya yung PIDEA. Nung sinabing, totoo to, I certified totoo tong document na to, sinasabi mo bang sinungaling ako, binanatan niya rin. Yes, maraming magagalit sa kanyang DDS kasi hindi pantay yung expectation nila bilang a Duterte follower ito si Senator Bato, nakukulangan sila. But definitely, pati pulahan galit sa kanya. Why? Kasi parehas niyang ginisa. Parehas niya. I may disagree with Senator Bato. Sa katotohanan, nakukulangan ako sa kanya. Sa kanyang pag-iimbestiga, nakukulangan ako. Okay? That is my personal opinion. Pero hindi ko masasabi ngayon, this time, na mali si Senator Bato, naiintindihan na natin. Yes, for me, he could do better than that. Dapat ginisa niya. Kasi nga, meron akong panig na talagang gusto kong lumabas yung katotohanan. Medyo syempre, considering na I know, medyo bias ako sa Duterte. Alam nyo yan. No? Pero sa isang banda, pag tinignan mo magkabilang panig, kaya galit sa kanya, ito, wala. Tingnan mo, pupurihin siya. Pogi points ito ngayon sa pulahan. Pupurihin to ng todo, abangan ninyo. Ang grabe yung ginawa ni Senator Jinggoy. Nagsasalita pa lang si Senator Bato, pa-intro pa lang, pumasok na siya. Hindi niya talaga papapasukin anything. Kailangan makauna siya dito kay Morales. Di ba? Sana tinanong mo rin si Maricel. Tinanong mo ba PIDEA? The way na tinanong mo si Morales. Tandaan po natin dito. Papaalala ko lang po dito, wala kayong karapatang manghusga kung sinungaling o hindi, may kasalanan o hindi. This is in aid of legislation. Merong dapat magawang batas. Anong magagawang batas dyan sa pagtatanong mo? Una, sa tingin ko, kung meron dapat magawang batas, kaya tayo nagkakaproblema dito dahil merong takot magpa-drug test. Yan ang dapat magawa. Yang batas na yan, kung meron tayo dapat mapiga rito, makagawa ng batas in aid of legislation, makagawa ng batas na drug test para doon sa mga national candidate, national electorate, yung mga tatakbo, president, vice president, at senators, and the secretaries. Pangalawa, dapat ito tinitingnan dito kasi tinitingnan dito paano nag-leak yung document. Yun ang naging issue. Pero dapat, alam mo, para sa akin, tingnan din ito. Saglit May mga mods po ba? Dapat tingnan din ito sa isang panig na
Pag mataas ka, nahaharang yung raid. Pag mataas ka at ni-raid mo ang isang mataas, matatanggal ka. Dapat inimbestigahan yun dito eh. Kasi obviously, ang panig ni Morales, okay, hindi ko tinasabing tama si Morales, hindi ko rin sinasabing mali si Morales. Pero dapat pinakinggan natin. Kaya nga in aid of legislation, gagawa tayo ng batas. Ano bang pwede nating mapiga rito para makagawa tayo ng batas? Kung talagang nakikinig kayo, kung talagang nagtatanong kayo ng katotohanan, ang talagang batas dito dapat maiwasan na ang palakasan. Pag pwede mong i-raid yung mga maliliit, mga dyaryo bote, mga tindero, mga nagpi-fishball, dapat pwede mo ring raidin ng mayor, pwede mo ring raidin ng senador, pwede mo ring raidin ng presidente. Yan ang naging problema. Pag pinanood nyo, doon naging problema. Sinasabi nga, teka muna, bakit pinahinto siya? Ipinaparaid, pinahinto siya. Tapos ang gustong raidin yung tigpipiso. Yun yung binanggit niya eh. Ibig sabihin yung mga small time. Tigpipiso ang gustong raidin. Ano ibig sabihin? Dead end. Dead end po yun. Kasi pag ni-raid mo na yun, tapos ka na yun na yun. Hindi ka na daw pwedeng makialam. So sa madaling salita, na-raid mo yun. Eh yung mga malalaki, wala na. So ganun ang binigay na assignment dito kay Morales. Diyan ka na lang. Ha? Eto mga bilyonaryo, amin to. Hoy, Morales, diyan ka sa tagpipiso. Magtiis ka diyan. Masyado kang bida-bida. Ito po nagiging problema sa bansang Pilipinas. Pag gumagawa ka ng tama, galit ang maraming tao sa'yo. Ulitin ko, hindi ako para maghusga kung tama si Morales o hindi. Pero dapat binigyan natin ng chance. Nadinig ba siya? Hindi. Ginisan nyo eh. Ginisan nyo lang. Ako, yung nangyari kay Maricel, in fairness to her, ayoko siyang pakialaman. Kasi alam nyo naman si Coach Oli, hindi pumapasok sa personal. Bagamat makakatulong sana siya sa kaso at pwede siyang maging hero, pero it's her choice kung ayaw niya maging hero. Artista siya eh. Bago pa naman siya nagsalita dito, ganyan ang stand ko kahit before pa. Bago pa nagsalita si Senator Robin, ganyan ang stand ko before. Diba? Yung sinabi ni Senator Robin, ang problema kasi tao rin yung mga artista. Patay na, pinipicturean pa. Sana, kasi minsan ang mga vloggers, ang mga media men, hindi po ginagawang content ang wala namang connection sa politika. Kasi hindi naman yan magiging basis ng ating ng ating ekonomiya. No? Bagamat, yes, makakatulong siya, huwag natin pwersahin. Katulad nung nangyari kay Jano Gibbs. Dati hindi ko sinakyan yun. Maraming sumakay doon. Di ba? Ayaw ko noon. Bakit? Pinicturean pa, patay na nga. Ginawa pang topic. Hindi po maganda pag pumapasok na tayo sa mga personal na issue. Tao-tao lang tayo. Issue-issue lang tayo. Kaya hindi ko, yung kay Maricel, bagamat hindi, nabitin ako talaga kay Maricel dahil sa pagtanungan sa kanya, pero nauunawa ko, okay? Pinaliwanag ko lang to, hindi ko po inaano si Maricel, hindi ko siya ginagawang content. Wala akong, alam nyo naman, sa mga matagal na nanonood sa akin, alam nyo naman, hindi ugali ni Coach Oli yan eh. So, move on na tayo dyan kay Maricel, punta na tayo kay Senator Jinggoy. Now, kung tumakbo si Maricel Soriano ng politiko, that is a different story. Okay? So, iba na yon. Yan, kailangan na nating gisahin. Bakit? Involved na ang taong bayan dyan. But as for now, pass muna ako dyan kay Maricel. Hindi ko sinasabing tama ako. Posible ako mali. Pero naniniwala ako, tama yung opinion kong about it. So pagpasensyahan nyo na kung hindi ko sadaanan masyado yan. Punta tayo ngayon kay Jinggoy. Dito tayo ngayon sa
Dito ngayon tayo sa senador. Senator Jinggoy, ang mandato mo ay ipagtanggol ang bayan. Hindi ipagtanggol si Marcos, hindi ipagtanggol ang PIDEA. Hayaan mo ang taong bayan maghusga kung sinungaling si Morales o hindi. Kung maaari pa, idemanda nyo si Morales at hayaan nyo ang korte mag-decide kung nagsasabi ng totoo si Morales o hindi. Babalikan natin. You can do better than that, Jinggoy. Pasensya na po. That is my opinion. At habang nanunood ako kanina, nakatutok po ako, nanunood ako. Sabi ko, your first sentence, iba na talaga pakiramdam ko. Babakbakan si Jinggoy. And until the very end, tama po yung hinala ko. Ganun na ganun po. Pasensya na. Ngayon, kung mali ako, sorry. Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang opinion ko, but that is my opinion. Parang ano yan eh, meron kang nag-away na anak. Pinakinggan mo yung isa lang. Hindi mo pinakinggan eh. Kaya tuloy ang taong bayan, pag pinatawag sa Senate, ayaw eh. Bakit? Hindi nyo naman gusto malaman yung totoo. Meron na kayong totoo sa isip ninyo at ididikdik nyo lang sa akin. Di ba? Yan na yung para sa inyo eh. Tatandaan po natin, sa lahat po ng kwento, sa lahat po ng chismis, sa lahat ng investigasyon, laging dalawa. Dapat pinapakinggan nyo yung dalawa. Kaya ka nandyan eh. Kaya ka umupo dyan. Bigla ka na magsumibat nung natapos na si Morales. Nung si Maricel na, sumibat ka. Hindi mo man lang tinanong. Ewan ko. Sa akin, X na yan. Ako, mapagpasensya ko pa sila Senator Bato kasi being a chairman, kailangan niyang bumalanse. Kaya kita mo, sa pagkabalanse niya, galit parehas na party. Gusto mo. Di ba? Parehas na galit. Dahil he is trying to balance. Chairman, senador siya eh. Pero one good thing about this hearing, sinabi ni Bato, naniniwala siya sa document at inamin ni Maricel, mabigat po yan. Inamin niya, kanya yung kondo. So, ibig sabihin, possibility, the probability is very, very high na totoong, ako naniniwala din, I with Senator Bato, na totoo yung document. Na totoong, merong ang ginagawang hangout yan na itong mga malalaking politiko para hindi naman chongke eh, pulburon. Di ba? Kanya eh. So, sino ba ang mga close sa kanya? Kaya nga, ipapatawag doon, ang dapat gawin dito, ang ipatawag, is sino yung nabentahan. Totoo bang nabentahan? Anong date nabentahan? At ipinapasubmit yung deed of sale. Kasi hindi maalala ni Maricel kung anong date nangyari. Di ba? So, importante. Bakit importante? Kasi parehas 2012 eh. So, baka lang naman, hindi tayo nag-uusga, baka iba-backtrack nila yan. Halimbawa, yung date ng raid supposedly is 2012 October. Sasabihin dyan na ibenta na ng 2012 March. So, ibig sabihin, hindi na sa kanila yan. Yan ang nakikita kong leak na gusto nilang iparating sa taong bayan. So, dapat importante malaman yung buwan at mapatawag. Kasi po may mga taxes yan eh. Pag nagbenta ka, may tax. Di po ba? So, dapat ma-check din. May paper trail na po yan.
May deed of sale yan, may kopya ang gobyerno. May tax yan, may kopya ang gobyerno. Kanino nakapangalan, may kopya ang gobyerno. Kaya pinapasubmit po yan kay Maricel. Malalaman natin kung talagang 2012. Ngayon, hindi po, again, tayo nagbibintang sa administrasyon. Matatandaan natin sila nakaupo. Baka, wag naman sana, and I hope I'm wrong, baka ma-doktor yung papel na yan. Baka, ulitin ko ha, hindi tayo nagbibintang. Baka ma-doktor yan, mapalitan yan, kumuha ng kung sino. Kaya nga hahaba yan, may paper trail. Kailangan yan, nabentahan, sino nakabili. O, sino na nakatira ngayon? May capacity ba siya bumili? Yung mga ganon. But then again, wala rin naman talagang karapatan ng Senado para humusga kung sino ang tama at mali. Mamaya ipakita natin yung... Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho Trabaho mo? po yun. Sandali, Nagpapisa tumaganap lang po sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa... Alam mo hindi ko maintindihan dito. Your Honor, mali naman po yan. Si Senator Jinggoy, hinuhusgahan niya na eh. Tandaan niyo trabaho niya at hindi niya kasalanan yung leak, hindi niya kasalanan. Hindi niya nga alam kung paano nakarating kay Maharlika eh. 'Di ba? So hindi kasalanan ni Morales. At saka trabaho niya 'yun. So ibig sabihin, trabaho niya mag-imbestiga kung sino yung mga gumagamit. Nasa PIDEA siya eh. Hindi naman niya sinadya lumabas yung document. Mali naman po yan. Trabaho naman. Your Honor. Sandali lang. Trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay? Na hindi naman involved sa Hindi niya sinangkot, Jinggoy. Senator Jinggoy. Pasensya na po, with all due respect, hindi niya sinangkot. Talaga nung time nung 2012, hindi naman niya alam magiging presidente si Marcos. So, bilang PIDEA agent, trabaho mo kung sino yung sa tingin ninyo dapat raidin. Maybe that time, dapat i-raid itong si BBM at saka si Maricel. Hindi niya pinersonal because that was 2012. So hindi niya ibig sabihin trinabaho lang basta ito. Hindi niya alam magiging presidente. Senator Jinggoy, dapat naiintindihan niyo yung konteksto bago kayo nagtatanong ng ganyan. Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon na Wala yon, ka naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na Iwan. Naiwan. Sandali, Your Honor. tinatapos na natin sa PIDEA eh. Mismo si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron Ayan. siyang impormasyon. Tama. Si mismong Presidente Duterte na nagsabi. Nakita niya. Tapos, syempre, nagtataka nga, Senator Jinggoy, syempre wala na doon. Na-pull out nga eh. Diba? Ako lang naman, fair trial. Okay. Ha? Kung gusto nyong gisahin ng ganyan si Morales, so be it. Bakbakan nyo. Pero sana, bakbakan nyo rin ng PIDEA ng ganun. How you treat Morales, ganun nyo rin i-treat yung PIDEA. Patas eh. Nagdidinig kayo. Walang problema. Naintindihan yung gusto kong palabasin dito. Dapat ganun. Sinabi ng PIDEA, hindi yan totoo, naniwala kayo agad. Sinabi ni Morales, totoo yan. Dinidikdik nyo. Di sana. Kung para sa katotohanan kayo, parehas nyo dinikdik, parehas naman silang may statement eh. Bakit yung isa lang ang pinaniwalaan yung statement? Nagtatanong, bakit isang statement lang? Diba? I know, karapatan mo yan. Ang hinihingi ng taong bayan, yung patas. Na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor. Kaya naman hindi ako papayag. Your Honor, Wag naman, bakit naman pati si Tatay Digong? Ha? Naku naman kayo. Ewan ko lang, ewan ko. Bata, hindi ko pa naiisip yan. No? Pero, nung sinabi niya yan, medyo hindi naman din ako payag dyan. Ha? Bakit pati si dating presidente? Oh. Pero antayin ninyo, eto yun. Tuloy ang maisog mamaya, di ba? At kung pupunta si PRRD,
pupunta si Tatay Digong, malamang i-discuss niya ulit ito. Okay, so abang-abang po kayo ulit. SMNI 6 PM po ang Banateros mamaya. Ipi-pre-show namin yung Maisug Rally. 6:00 ng gabi. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing. Ito, may komentaryo dito. Drug test para matapos na. Actually, doon pa lang tapos na yan. Kaya yun yung sinisigaw natin. Drug test pa lang. Sana makagawa sila ng batas. Para ngayon, yung mga gumagamit, matakot na silang tumakbo bilang presidente, vice president, senators, at hindi na si pwedeng i-assign as secretary. Napakadelikado po talaga niyan. Kaya yan, naaalala nyo, nung nag-SMNI kami, na-interview namin si Senator Bato, yan ang tanong ko sa kanya. Kayo po ba ay pabor sa drug test? May maaasahan ba kami sa hearing na yan na pwede ang nagagawa nyong batas, yung in aid of legislation nyo, magkaroon ng drug test? Sana matupad yan, Senator Bato. Kailangan na po talaga ng bansa na to, natin yung drug test na yan. Wala nang tiwala ang taong bayan. How can you say you will solve drugs, criminality, if you are a user? Wala tayong pinagbibintangan. Kaya nga, magkaroon ng drug test, credible drug test, sanction by the PDEA, in front lahat ng mga candidates para sila nagbabantayan. Naunawaan? Sabay-sabay sila. Our objectivity here, kapag kapasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte. Pero, my God, Wag si Tatay Digong. Wag si Tatay Digong. please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color ito ng hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siya imbitahan. Pero, alam mong titingnan-tingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So, please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos, na yung nakalagay Ako, ayoko, ay, kung ako'y talagang gusto kong kuhan, tatanungin natin siya, ibitahan natin siya, gusto ko ibitahan. Pero ayaw ko. Alam mo kung ako tatanungin, okay, this is my opinion, I may be wrong, okay? Pero kung iimbitahin si PRRD, dapat imbitahin din si Marcos, just to be fair. Pero hindi ko sinasabing dapat, kaya nga sabi ko hindi dapat imbitahin si Tatay Digong. Dahil nga, mawala yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, with us. Cooperate. ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko dun sa PIDEA. Magmula nung marilip ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Yan ang gusto ko kay Senator Bato. Authentic yan, sinabi niya. Ang papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, pero malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak yung papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan, that's authentic. Nakikita ko, ay susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan. Gusto ko lang malaman sa mga nanonood. Okay? Tingin niyo po ba tama yung ginawa ni Senator Bato? Ay ni Senator Jinggoy? Magkaroon lang tayo ng maikling survey. Kung sa tingin ninyo tama yung ginawa ni Senator Jinggoy, pakilagay nyo nga yes. Kung sa tingin ninyo mali, pakilagay nyo no. Makita ng mga viewers, ano ba ang pulso ng bayan? Tama ba si Jinggoy? Yes. Tama ba si Jinggoy? No. Yun lang po. Thank you. Yun nga, Your Honor eh. Kaya ako sumulat kay General. Para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. No talaga eh. No talaga. Akala ko, I was really thinking na baka mamaya, di ba? Mali ako eh. Of course, yan ang sasabihin ng mga pulaan sa akin. Siyempre, channel mo yan eh. Pero actually, akala ko baka mali din ako ng tingin. No? Pero ayan eh, talagang puro no eh.
Solido eh. Senator Jinggoy, calling po, ha? Sana po wag po tayo magaya sa iba na bingi na sa boses ng taong bayan. Ito po ay hindi po para kayo idiin or para kayo ay pagbintangan. Ito po yung boses ng taong bayan. Kaya nga po dinidiscuss ko to eh. Kasi yan din yung nadinig ko, oh. Puro no. Wala ata akong nakikitang yes. Kung meron man, siguro pa isa-isa kaya hindi tamaan. No, puro no. Pati sa manunood ng replay, lagay nyo dyan kung no or yes. Wala eh. Anong gagawin natin dyan, Senator Jinggoy? Lumabas yung Alam mo, baka mamaya, madamay pa mga kapatid mo dyan, tatay mo dyan. Siyempre, estrada ka. Yung iba, sinasabi, no to Marcos na. Baka mamaya, no to Estrada yan. Wag naman sana, wag naman. Oh. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, Tapos, bigyan natin ito ha. Gusto kong bigyan ng komentaryo to eh. Mahahalata natin kay Senator Jinggoy. In my opinion only ha, na talagang ang gusto niyang idiin dito ay si Morales lang. Bakit? Lumabas na yon, nag-usap sila sa bahay. 'Di ba? No, so time na ni Morales magsabi, nag-usap kami kaya inimbitahan ko sila sa bahay kasi baka daw siya ipapatay, may pinapasabi na i-deny na lang niya. Ang ginawa nito si Morales, sa bahay nag-imbita. Kasi doon may mga CCTV. At mayroon pong video si Morales. 'Di ba? Yun yung ine-explain niya. Pagkatapos niyang in-explain, iba ang sagot ni Jinggoy. Umiba siya ng topic. Yun, kung gusto mo talagang pigain yung katotohanan, nandoon na po tayo sa issue doon sa bahay ni Morales na kaya siya nag-imbita doon na doon na lang magkita kasi may mga CCTV at may hawak siyang video at may hawak siyang pictures. Sana, i-follow up na ni Jinggoy kung ang hinahanap niya ay katotohanan, unless sa utak nga niya, which narinig ko, para sa kanya, sinungaling to si Morales. So hindi na tayo naghahanap ng katotohanan dito. Hindi na to pagdinig. Sa Tagalog ng hearing, pagdinig. Inquiry. Wala na. Di ba? Wala na. Made up na yung utak ni Jinggoy, ni Senator, na bago siya pumunta dyan, sinungaling to. Sinungaling ka, Morales, ididiin kita, dapat sagutin mo lahat ito. Wala naman, again, ulitin ko, walang problema kung gusto niyang bakbakan ng tanong to si Morales. Pero sana, nung tumapik naman na siya noon, sana follow up question niya. O totoo ba yan? May video siya. Pakita mo, saan na? Wala. Wala. Di ba? Ano nangyari? Investigasyon ba yan? Inquiry ba yan? O gaya ng sabi, nagtatanong lang para wag mabuksan yung kaso mo. Kasi yan ang mga komentaryo eh. Nagtatanong lang po, totoo ba yung mga komentaryo dito? Na sumipsip ka, natakot ka, baka buksan yung kaso mo, kaya binakbakan nyo si Morales. So ang focus ngayon, hindi kung totoo yung dokumento, hindi. Si Morales ang gisay. Siya ba yung re-raidin? Condominium niya ba yon? Sabi dito, wala nang nag-follow up. Di ba? Wala nag-follow up eh. Kaya nga, wala nag-follow up doon. Doon sa CCTV na yon. Pati Bitong, si ano nga, Ochoa hindi pa dumating eh. Binanatan niya agad. Pati si Asek Gadapan. Pinagbintangan niya si Morales na pati patay ginagamit niya. Ano ba naman?
Anong hearing ito kung ganito ito? O sabi ni Juan Masipag, never again to Estrada Ejercito family. Baka daw mabuksan yung plunder. O, yung mga komentaryo, ha? Binabasa natin. Check nyo. Pwede nyo naman checkin, Senator. Kaya, alam mo, marami tuloy na nawawalan ng tiwala sa mga hearing-hearing na ganyan. Hearing sa Kamara, hearing sa, alam mo, parang bataan ng bataan. O, bata ko yan. Bata ko yan. Yari ka dyan, gigisahin kayo niyan. Bataan po ang nangyayari. Kampihan. What do you expect? Ano mong ginawa kila ka Eric dyan sa Kamara? Ganyan din eh. Ganyan na ganyan. Hindi naman inimbestigahan magkabilang partido. Ginisa lang si ka Eric eh. Tapos invite kayo ng invite, tapos ine-expect nyo magdadatingan, eh, hindi naman kayo nakikinig. Ngayon, tama. Hontiveros style eh. Amo ganyan na lang ba? Ganito na ba magiging mandato natin? Yun sabi, Hontiveros style ka, Jinggoy. Ganito na ba ang mandato ng ating mga senador? Para makibata? Kung bata ako nito eh. Pagtanggol ko yan, hindi po pwedeng hindi ko pagtatanggol. Wala na tayo sa katotohanan yan. Wala na tayo sa inquiry. Ang usapan dito, kaninong bata ka? Bataan to. Di ba? Kung si Senator Hontiveros nandyan, baka naipasok pa niya pati yung kay Pastor Kibuloy na wala namang kinalaman dyan. Tapos nagagalit kayo pag nagagalit ang taong bayan.